So welcome back po guys no sa ating bago na namang video. So welcome back to Berpags TV. So ito yung ating first ever episode ng gagawa tayo ng series of podcast sessions siya no na gagawin natin sa Berpags TV. So at this moment ito yung iano natin ngayon na isiset natin na topic ay ang paano ako nakarating sa Canada from Saudi Arabia. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya tara, wag na nating patagalin pa. So, hello po guys. Welcome back po sa ating bago na namang video. So, sa video natin na ito ngayon, pag-uusapan natin kung paano ako nakarating dito sa Canada. So, ito nga pala ang Berpags TV at isa po akong meat cutter dito sa Canada ngayon. Kung yung makapunta rito ay tapusin na lang po itong video na to. Tuloy ko ay ang Lamia, officer, pero hindi po ako butcher no, nanggaling ako sa Saudi na nag-cross country dito. So kung hindi nyo papanood ang ating video na nandito, yun yung video natin nung tayo po ay safety officer pa lamang na nagbibigay ng mga ideya na sa ating mga kababayan. So isa po akong licensed na safety officer sa Kingdom of Saudi Arabia na nag-cross country noong 2023 dito sa Canada. So yan yung ginawa natin ng mga series ng ano yan mula sa mga biyahe natin hanggang sa mga pagdating natin dito, yung una nating snow andito, may mga video tayo diyan. Tapos ngayon i-share ko naman sa inyo paano ako nakarating dito. So sabi nila mahirap daw makarating dito sa Canada. So parang totoo nga din naman talaga. So parang marami ang nag-iisip talaga na paano. Kaya ito nga pala, papakilala ko sa inyo ang pathway ko ng Lamia. Kung paano ba nangyari na isang Lamia galing Saudi papupunta dito. So dito by stage natin pag-uusapan. So kung ikaw ay isang butcher na sa Middle East, ay malaking advantage sa iyo 'to. Kasi nga ang Canada ay mostly nangailangan sila ng mga skilled na gaya ng mga meat cutter or mga tinatawag nating butcher. Butcher ka man sa mga baka, baboy, manok or mga kung ano-ano man, slaughtering process ay malaking advantage mo. Especially din sa mga magko-cross country, kung nasa mga Gulf countries ka or kung saan ka mang bansa na kahit Asian countries na gusto mong makarating dito. So normally mabilis po ang kuhanan natin ng transfer natin 'pag Lamia. Kaya mas gusto ng employer na kumuha sa cross country kaysa sa galing pang Pilipinas. And number one pa rin dito ang Pilipino, parang Middle East din na 'pag Pilipino, number one 'yan. Malaki ang guts niyan, malaki ang advantage. So dito, pag-uusapan natin kung paano ako nakatawid. So, yan guys, simulan natin sa mga by stage. So yan guys, mag-start tayo sa mga steps na konting context lamang ng bakit nga ba Canada? O bakit hindi na lang tumagal sa Saudi? Lang yun guys, no? Sa Saudi, pwede naman, maganda naman ang sahod. Pero yung permanent resident ay wala. So walang PR sa Saudi. So ang pathway natin ay cross country Lamia. So kahit gaano ka nakatagal, uwi ka rin naman sa Pilipinas eventually, no? So para sa ating mga OFW, lalo na sa food industry, ang Canada ay isa sa bansa na nag-o-offer ng clear pathway para maging permanent resident. O bilang isang butcher o meat cutter, nasa Indiman po ang listahan natin. Hindi tayo naghahanap ng employer kundi ang employer ang maghahanap sa atin. Yan ang beauty ng Lamia. Yung employer mismo ang mag-sponsor sa iyo. Yan yung naging pathway ko dito. So yun ang pag-uusapan natin sa aking journey papunta rito sa Canada. Doon ako start na nag-process. So ano ko din dito sa ano mga kailangan sa video na to. So yan yung pinaka most ano natin. Maraming nag-views na videos dati. Kaya shout out sa nag-comment na gawa naman ng video kung paano naka-apply or kung anong process na ayan, yan. So, i-ano natin diyan, shout out sa kabayan na nag-comment. And then yung employer mismo guys ang maghahanap sa iyo pagka ikaw ay mag-aano ng butcher, mag-aano ka sa mag-a-apply. So sa akin is naging direct hire ako.
So, yung dahil sa may kakilala na ako dito, may open na Lamia, ibinigay sa akin. So, yun yung naging open ko. So, malaking advantage guys kung may mga kakilala na kayo dito and then may makakapagsabi na may open na Lamia, i-grab nyo na kaagad yun. Kasi malaki ang ano nun na mas madali ka, mas mabilis ka makapasok sa Canada na pathway 'pag Lamia. 'Pag may open Lamia, gaya sa akin. So, gaya sa kay kuya ko naman din na nauna dito, si pinsan ko naman ay meron siyang open na Lamia dati, kinuha naman si kuya ko through cross country din galing ng Malaysia. So, yun ang naging pathway niya na nasundan ko naman din na naging cross country din ako makapunta dito. So, step by step natin yung paano ba ang proseso kasi hindi naman lahat kasi masasabi natin na may kakilala na rito na yung naging advantage na para makapasok dito, mag-process. So, mahirap din naman na basta makipagsapalaran. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung mga agency, kung paano ba mag-apply through job bank, Indeed, may mga i-share din tayo sa ganyan. So, yan yung pag-uusapan natin stage by stage. So yun guys, yun yung starting point na natin ay dito na tayo sa stage 1. Yung time na sa Saudi, yung sa Saudi yung foundation natin. Kung nasa Saudi ka, lalo't bilang butcher ka na, magandang posisyon ka na. Kasi bakit? Dahil ang Canada ay nagre-require ng mga experience. So may nagtanong din sa atin dito na kung kailangan ba ang mga in situ. Bali, ang pinakakailangan po guys ay experience, no? So 3 years or ang Canada ay nagre-require ng mga ganong mga experience. Kaya talagang recognize yan dito. So ang kailangan mong i-prepare habang nasa Saudi ka pa, number 1, yun talaga yung work experience na documents mo. So kung ikaw ay nasa trabaho ka pa, hindi ka pa bibigyan basta ng COE dahil normally pagkatapos mo na ng work yun ibibigay, di ba? Pag nag-resign ka na. So ang kailangan mo i-prepare dyan ay yung work experience mo na work verification, job verification letter. So ibig sabihin, so nagbigay din tayo ng paalala niyan dito sa nauna nating video na job verification, bale andun yung buwan ng sahod mo, kung kailan ka nagsimula, ano yung job title mo, until doon sa up to the present na nag-a-apply ka. So verification yun na hinihingi ni Canada ng mga employer dito, ng mga HR para mapatunayan na ikaw ay isang legit na andiyan ka ngayon sa trabaho mo. So yan ang work experience na document. So yan yung original na kailangan sa company, kailangan may letterhead, may stamp na may signature. Iko-compile niyan habang andiyan pa kayo. Huwag niyong antayin na umuwi na kayo ng Pilipinas kasi mahirap na kunin na naman yon para ma-distance na naman. Okay? So skills certification, isa din yan na sinasabi ko na kung cooking related, i-ready nyo rin kung kayo ay lalo't mga chef yung ina-applyan nyo dito. So, yan ay nire-required pero malaking plus yan kung meron. Pero kung okay, ay hindi naman make or break yan na 'pag wala, hindi na pwede. So, yan ay pangdagdag lamang, malaking plus. So, isa din sa pinakakailangan, kung makikita niyo dito na may video tayo niyan, Saudi Police Clearance. Marami ang nagsasabi na malaking tulong itong video natin na 'to dahil sa mga hindi nakakuha, dahil minsan nga naman hindi natin iniisip na ay magka-Canada ka o New Zealand, Australia or sa UK, pa-Amerika, na kailangan natin ng Saudi Police Clearance lalong-lalo na kung kayo ay nasa, Saudi Arabia. So kailangan niyan na mag-secure na kayo if ever na pa kayo sa Saudi Arabia, yung mga police clearance. Kung ikaw ay galing nasa Kuwait naman, mga Gulf countries, yun din po kinakailangan din po yan. Police certificate 'yan na pagpapatunay na ikaw ay walang nilabag na batas while nandiyan ka nagtatrabaho. So, 'yan yung kinakailangan ni Canada, 'yan yung madalas talaga nagiging problema ng mga OFW. Kasi kung wala ka na sa Saudi mahirap ng kunin. So, habang diyan ka pa, kuhanin niyo na, mag-process. Kasi puntahan niyo lang naman sa police station 'yan, kumuha kayo ng form or magpa-assist kayo dito sa atin. So, usually 1 or 2 weeks yung processing, maaaring mahawakan niyo na, okey. So isa din diyan ay IELTS or CELPIP. So ito guys, kailangan niyo 'yan, mag-English tayo dito. Pero marami naman ang Pilipino, pero kahit naman na gaya ng sa Saudi,
Basta't marunong ka lang mag-communicate through English na diyan. Pero pagdating niyo dito sa IELTS or CELPIP, may mga video din tayo niyan sa mga CELPIP natin, okay? So gaya sa akin, galing Saudi Arabia hindi na ako pinag-take ng IELTS or CELPIP, dito na ako nag-take ng CELPIP ko, dito na. So, yan pinakita natin sa video na yan. So yan guys, puwede yan kahit alin diyan yung nyo kasi marami namang online ngayon na puwede niyong, kuhanan ng gano'n. So, ang minimum score naman diyan, lalong-lalo na sa atin na mga butcher ay CLB 4 lang naman. So, yang 4 na yan, pero kung mas mataas, mas maganda, 5 or 6 ka. Kasi mas madali ang PR na pathway pagdating sa Canada 'pag mataas. So, habang nasa Saudi ka pa, pag-aral-aralan mo na yung pag-i-Ingles, mag-take ng exam, hindi niyo naman kailangan antay na sa Canada na talaga. So, yun yung ano natin, pag-ano sa mga kailangan. So, sa ngayon guys may mga tanong ba kayo dito sa stage 1? Yun yung pinakaimportante yung sinabi natin na yun. So, i-drop niyo lang sa comments, so babasahin ko at sasagutin ko. Gagawin yung makakaya ko para masagot lahat yan. Pero para mag-move na tayo sa stage 2, kung paano ba makahanap ng Canadian employer dito sa Canada. So, dito sa stage 2 guys, kung paano ba makahanap ng Canadian employer. So, parang sa akin dito na LAMIA process, no? So, i-share ko sa inyo kung paano. Kasi may video din tayo dito kung paano makahanap through LAMIA kasi may mga tropa tayo na nakilala dito at may interview na tayo na-interview na tayo na tropa. Si Boss Brandon. So, shout out sa Boss Brandon. Kumusta ka na dyan sa Calgary? So, balik kami kasi galing na kaming Alberta. Nagpunta na kami dito sa Manitoba. So, parehas kami ng process no ni Mr. Brandon. LAMIA din ako, LAMIA din siya. So, dahil nga nasunugan kami ng kumpanya, kaya napunta kami ng Manitoba. So, na-share ko din yun dito sa video na to, kung ano nangyari sa ano namin, sa aming kumpanya. So, yan, move tayo sa stage 2. So, ito yung pinaka-importante guys, kung paano ka makakahanap ng employer dito. So, yung willing na mag-sponsor ng LAMIA para sa'yo. So, ganito yun. Kung ano nga ba ang LAMIA? So, sabihin ko ang LAMIA ay ito ay nag-stands for Labor Market Impact Assessment. So, ang ibig sabihin, ipapakita ng employer na wala silang makitang Canadian o PR na pwedeng punan ang posisyon dito, kaya kailangan nila ng foreign worker. At siyempre, sino ba yun? Ikaw yun. Kaya kailangan mo ng LAMIA, yan yung kinakailangan mo. Ito yung sasabihin natin dito kung paano mo siya mahahanap ngayon. Kung paano mahanap yung employer na yun na merong LAMIA na. So, unang-una guys, job bank. So ito yun, ito video na to. Job bank yan. Official government website yan ni Canada na pwede kayong mag-search ng trabaho nyo gaya ng meat cutter or kung kayo ba ay ship or mga ship ko kayo, andyan, meron dyan. So panood yan at nag-comment na sa abot ng ating mga kaya ay kaya nating sagutin. Hindi naman tayo nakakapagbibigay ng iba-ibang sagot na hindi naman natin na-experience, di ba? So, mas mainam. So, pasensya na sa iba na medyo malalim na masyado yung so, sasabihin ko talaga na hindi namin na-experience or you can find another ways para masagot yun. Kasi kung hindi natin na-experience, mahirap naman magbigay ng maling opinion, na maling impormasyon, di ba? So, yan. Job bank guys, yan. Pwedeng-pwede yan. Marami na rin ang nagsasabi na may mga nag-scam na daw dyan, ganyan-ganyan. Pero basta guys, kung meron ng mga babayaran, normally, ang LAMIA po ay ang employer ang magbabayad. So, maaaring scam na po yan pag kayo po ay hinihingan ng mga agency or mga ano dyan na nagpapahire. So, iwasan po natin ma-scam. Iwasan po natin mga illegal recruiter na yan. So, wag magbayad. Normally po yan. Yan po ang sinasabi talaga natin. Na pagbayad na, kalimitan, scam yan. Kasi walang babayaran pagka kayo ay kukuhanin ng employer. Si employer po lahat ang magbabayad niyan. Kahit may agency pa naman yan, binabayaran na yan ni agency. Ni Canadian employer sa agency. Okay? So, meron din tayo, Indeed. So, yung tropa ko dito guys, kasama ko dito mismo sa bahay, yan si shoutout kay Mark Louie, nag-apply po yan sa Indeed. So, Indeed po siya na hire. Mga kasama namin dati sa Alberta, si company ko na
na yung old company ko ang nag-hire sa kanila ng mga kabatch ko sa Lamia, kinuha sila sa Pilipinas. Kasi naunang walang mahanap na mga maraming nag-a-apply na through cross country. So kailangan nila ng tao, so nag-hire pa rin sila sa Pilipinas. Kaya ako is nauna ako ng mga 4 or 5 months sa kanila. Kasi matagal talaga ang proseso sa Pilipinas. Pero nakarating sila dito. Direct hire from Indeed. Marami sila sa Indeed. So yan, ang sa atin naman ay ang sa number 3 natin, mga recruitment agency. Kaya maghahanap ka ng agencies guys. Kung kayo ay butcher, panoorin nyo lang tong video natin na to na kung paano mag-apply sa aming kumpanya bilang butcher. Meron din tayong isa pa. Yung pangalawa na yan yung sinaad natin talaga dyan na beware of illegal recruiters sa kampanya namin si Highlife. Diyan talaga kumukuha. So kahapon lang, isang araw, maraming iniikot na mga bago. Kasi ang bago sa Highlife ay kilala yan na brown hat. Kilala ay bago to. Inikot na naman kasi nga marami na naman silang hire. So normally, i-follow nyo lang yung mga steps nang nandyan sa video natin na yan bilang butcher. Yan yung mga agency namin dito, mga legit, hindi kayo pinapabayad sa ganyan. So, bago nga pala tayo magpatuloy, shout out muna sa kay Kadiskarting Butcher. Gamit natin yung sombrero niya ngayon para malaman nyo yung mga update ng Highlife ng mga agency namin guys. Kung ano yung mga bagong parating, i-like nyo lang, follow nyo, subscribe, Kadiskarting Butcher. Shout out kay Tokayo Oliver. Follow, subscribe nyo guys. Nasa Facebook, nasa YouTube. Andyan, yan yung alam ko sa kanya. Yan yung dyan yung updated natin na mga impormasyon dito sa Highlife na ano. Ang shoutout din kay Boss Atoy Sulit. Lagi kong nakakasalubong panggabi. Shoutout mga buhay Canada natin dyan, mga paalam Canada. Ayan, meron dyan. Okay? So, yun guys, continue tayo. So, ano ba yung ginagawa ng mga employer kasi na makahanap sila ng nag-a-apply, okay, sa Social Development ng Canada? Guys, sila ang nagbabayad ng fee na if I am not mistaken, 1,000 yan, Canadian dollars. So, malaking pera yan sa atin. Kung sinasabing ikaw ay nagbayad, red flag na yun. Okay? May scam yan. Ganyan. So, Lamia processing time guys, ay ang processing ay usually 2 to 4 months. Depende yan sa season, okay? Depende sa volume. Kasi, alam mo naman ang Canada-wide, napakarami. Kaya pabago-bago sila ng immigration laws at mga mga policies nila. So habang naghihintay ka, andun ka pa rin naglalong like sa Saudi, hindi kayo dapat mawala ng income habang naghihintay, no? So yun, 2 to 4 months, tapos ang Lamia approval naman, once na na-approve lang inyong, yan ay katanggap ng employer ng possible Lamia letter at may copy ng letter na yan yung ipapadala sa inyo at maging basis nyo ng work permit sa application nyo. May Lamia na, ang kasunod niyan ay work permit na. Pero work permit is makukuha niyo dito sa Canada na. Tapos, importante lang guys, huwag kayong mapa-scam ha. Yun yung pinaka-importante dyan talaga. Na kung nag-o-offer ng Lamia na with fee, nako, lalo sasabihin, magbabayad kayo ng $5,000 or $10,000, huwag kayong basta-basta maniwala. Hindi legit yan. Ang legit na Lamia, employer ang nagbabayad, hindi ikaw. Let's continue guys. Bago lang tayo mag-proceed sa stage 3, sa work application na yun ha. Gusto ko lang muna mag-post magpasalamat sa mga nag-subscribe na. So yung mga hindi pa, ay pa-subscribe naman po. Malaking tulong po sa aming mga content creator yan. Pa-hit ng like button. Andyan. So kung bago ka sa aking channel ay malaking tulong po na kung nakatulong naman sa inyo ang ating video ay ma-follow nyo kung ano pa yung mga ma-share natin na maaari nyong mapakinabangan. So comment down below lang po ano yung mga comments nyo, kung ano yung mga gusto nyong i-improve pa natin or gusto nyong i-topic natin kasi magkakaroon tayo ng series of videos like podcast style talking head ganito para maibigay natin yung ating kaalaman, mga based on experience natin, lalong-lalo na sa mga nagko-cross country, gusto mag-Canada, meet cutter. So,
yun tayo, magwa-wide tayo sa ganyan na like ganitong mga videos. Kung hindi nyo pa na-hit yung mga notification bell dyan, so malaking bagay po yan sa amin na nagko-content. Kaya tara, let's proceed na tayo sa stage 3. Ang stage 3 guys ay ang work permit application na. So ito na yung format application para makapunta ka sa Canada. Kasi yun na yung pathway mo. So ang dokumentong kailangan mo dito, so ilalagay natin dito, ay ang valid passport. Kailangan po yan. At least 6 months ang validity. Yan, LAMIA process, LAMIA na approve letter, yung galing sa employer. Job offer, detailed yan with salary, position, location. So, Saudi police clearance, kasi kung galing kayo Saudi or sa mga Gulf countries, yung pinag-usapan natin kanina. So, NBI clearance naman, galing Pilipinas. So, kung wala pa kayong makuha ng NBI clearance, meron din tayong video na makikita nyo dyan na tayo po ay legit yan. Marami na pong natulungan yung video natin na yan. NBI clearance from Philippines, kung kahit saang bansa ka man, Gulf countries, ay malaking tulong po yan. Kahit nandito ka na sa Canada, kailangan mo ng NBI, malaking tulong po yan. Legit po yan. So, IELTS or self-pip na result kung meron ka na. So, yung certificate of employment mo sa Saudi employer, kung nasa Saudi ka, so nakapokus tayo dito sa Saudi, no? Kasi galing ako Saudi. From Saudi, kailangan mo ng PCC, may makakatulong dyan. So, yan yung sinasabi natin na kailangan ni Canada para i-process. Kahit wala ka na sa Saudi, makakatulong po si Mr. JR Arpuhia. Shout out. So, gagawa natin ng updated yan na video, yung ano natin na yan. Saudi police clearance na yan with Mr. JR. Kasi marami nagsasabing scam yan. Okay? So, shout out sa'yo nagsasabing ano yan. Pero ako po mismo ang magpapatunay. Andito ako ngayon sa Canada, hindi po scam si Mr. JR. So, yung video naman natin ng police clearance, marami na pong natulungan yan. Kahit i-check niyo pa po yung comments natin, legit po yan. Nakakatulong po yan. Proceed tayo. Sa proof of funds naman guys, depende lang din yan kung ano yung employer mo na magpapaano. Pero sa amin sa Meat Cutter, wala. Okay? So, sa amin, proof of funds, wala. 3 months payslip, 3 months na bank account photocopy, pero wala pong nire-require yun na may savings ka, na may funds ka sa loob. Okay? So, normally sa amin wala yan. So, medical exam. So, kung medical exam ay required kayo, lalo na sa may mga iba, caregiver, may mga nanny, may nire-required yun. Sa mga accredited clinic, ang magsasabi po sa inyo niyan ay ang inyong consultant or ang inyong company na nag-hire sa inyo. Yan po yung magsasabi sa inyo kung saan yung accredited na yan ng Canada. So, hindi kayo basta-basta magsasabing mag-ano kayo. Kung nasa Pilipinas naman kayo, na nag-a-apply kayo, sa agency, normally ang magre-require sa inyo na ganito ang accredited. So, mga St. Luke's ata, dyan yan, yung mga ano na yan, sa Pilipinas. So, kung saan malapit, ayan yung iaano nyo doon sa gaya ng agency. Kung saan malapit, at doon kayo pwede makapag-apply ng medical exam. Okay? And then, saan ba kung sa Saudi ka, saan ba pwedeng mag-apply ng online IRCC portal? So guys, ito, iaano ko sa inyo, kung kailangan yung mag-apply like nasa Middle East kayo, kung like sa akin dati ay nasa Eastern Region, Jubail, meron pong BFS Global Center. Doon po silang pwedeng matanungan dyan kung ano ba yung mga visa processing, andyan po. Meron din po sa Riyadh, meron din po sa Jeddah. So, online application lang po yan. Pwede rin po yan yung pumunta kayo pag kinakailangan na mag-biometrics na, mag-Canada visa stamp, ganyan, passport stamping. Yan na yung pupuntahan nyo, BFS Global Center. Okay? So, ang processing time naman natin guys, ang work permit processing usually 4 to 8 weeks ang work permit. So, from LAMIA approved to work permit na, LAMIA approved to work permit, approval, yung approval natin na yon around 3 to 6 months naman siya. So, hindi siya 1 year. Hindi rin siya magto 2 years kung lahat ng documents mo ay kompleto na. Okay? So, sa akin nga ay nakompleto ko 3 months
pwede na akong magbiyahe. So after 3 months kumpletuhin mo yung ano na yun, mga kinakailangan, 3 months pwede ka ng lumipad. So sa akin ay 3 months pwede na akong lumipad noon, the last time na nasa Saudi ako. Pero sabi ko extend ako ng 1 month kasi nga 1 month na lang din naman ay end of contract na ako. So yun na yung sinabi ko, extend ako ng 1 month dito sa employer ko, pumayag naman. So sabi sila na rin ang kukuha ng ticket mo. So yun yung pag-uusapan ninyo ng HR ng company. Ito yung pre ko na extend ako ng 1 month and then date ng flight ko ito, ganyan. At yun yung isasabihin mo doon sa yung employer kung ikaw ay magko-cross country. So yun, ano natin sa parang sa mga ano na yun, sa HR pagka flight na, no? So 3 months pwede nang umalis ng ano. So ang medical exam naman guys, kung sasabihin sa inyo na mag-medical kayo, so kailangan may physician kayo na accredited talaga ng IRCC. No fasting needed, alam ko yan. So hindi mo na rin kailangan na mag-prepare na kung ano mang mga ilang card para sa medical exam kasi budget nyo na yan, no? So sa akin kasi hindi ako ano ng medical exam. So kaya mag-proceed tayo sa iba, no? Kasi parang kung kayo ay nag-process ng medical exam, drop your comment down below na lang po. Para mag-usapan natin doon kung ano ba yung mga kailangan or kung kailangan nyo ng clarification dito, may mga kababayan tayong mababasa yung comment nyo, sila po ay magsishare din ng kanilang kaalaman. Okay, so sa visa stamping naman. So visa stamping guys, once na-approve na, nakatanggap ka na ng port of entry mo sa POA, meron ka ng letter at yung visa stamp na yun ay nasa passport mo na, no? So ready ka na to fly to Canada pagka gano'n, no? Visa stamping na. Kasi passport request, visa stamp, kukunin mo doon. Yun na yung pinaka surprising. Uy, may stamp na may ano ka na sa passport mo. So dito guys, kung approve na ang visa, journey mo na yan, ha? Hindi pa tapos yung ano na yan, pinaka-journey mo diyan. So sa Canada, yun pa lang yung simula pa lang, no? So let me show you na lang kung ano yung mangyayari pa pag nag-land ka na sa Canada. So ayun na guys, no? Ready to fly na kayo. So yun na yung start ng journey nyo dito. Kung magkaganon man ay good luck, no? Sana magkita-kita tayo dito at nakatulong man sa inyo tong video na to. Pagdating nyo dito, malaking challenge na naman po, no? So if ever na nakalanded na kayo dito or nakarating na kayo dito sa Canada at may mga iniisip kayong anong uunahin, meron tayong video dyan para dito. Okay? So ano yung mga uunahin mo gaya ng mga SIN, bank insurance mo dyan. Panoorin nyo lang po itong video na to para po may karoon kayo ng idea. So yan po ay doon kami sa Alberta pero pag kahit po dito sa Manitoba hindi po nagkakalayo yan. No? So normally ang wala lang dito sa Manitoba, wala silang assessment ng school. Yung school credential assessment. No? Sa Alberta kasi meron. So yun lang yung kaibahan dyan sa video na yan. So yan guys, may importante lang akong reminder, no, bago natin tapusin, no. Kasi para sa mga red flag, mga ano, hindi natin na alam kasi ito yung mga red flag to avoid na i-remind ko lang, no. A simple reminder lamang ni Everpags TV sa inyo para maisip nyo if ever na ganito, lalong-lalo na sa mga agencies. Avoid nyo po yung mga ipapabayad kayo. Normally scam po yan. Kasi ang employer ang nagbabayad, hindi kayo. So kung sinasabing ikaw ay magbabayad, iwasan nyo na po yan. Mag-isip-isip na po kayo. So bali reminder lang naman din po ito, no? So malay mo, meron talaga silang ganun. Or sinasabi ng kakilala mo na nagbayad din kami, kaya nandito na kami. So nasa sa inyo po yan, no? At kung may mga agency na nagpapa-solicit, placement fee daw, ganito, more than 1 month ng inyong salary, ay questionably po yan. I-check nyo na po sa POAE yan kung legit nga ba. And then kung walang written contract bago ka paalis, huwag tumuloy. Kailangan po ng signed job offer. Kailangan talaga yun. Yun yung pinakailangan kahit po dito sa port of entry nyo dito sa Canada,
ang inyong job offer. Hinahanap po yan na kayo po ba ay nag-sign nito, i-verify po nila yun. Dito pa lamang sa immigration, sa port of entry ninyo. So nangyari po sa akin yan nung port of entry ako sa Montreal, Quebec. So ni-check talaga nila, okay? So green flag naman. Hindi naman tayo puro red flag. Green flag naman. So ito yung COI natin. Kung meron ka ng Lamia copy, green flag na yon. Medyo gusto mo na yung maahid na yon. Medyo okay na yon. May clear job offer na may salary wage. Pero ang ano po natin dito, salary normally, naka-stated po siya hindi per month, hindi per year, hindi mga annually, no? Per hour po talaga. So, gaya sa amin sa High Life ay nagawa din natin ng separate video na yan. Kami dito ay ang aming salary ay by bracket. So, iba-iba ang range. May bracket 1 hanggang sa bracket 6. Kiting naman ang kung ibang department na. So, ganun sa amin. So, by per hour po yun, iba-iba. So, yun po yung ano sa ating salary dito. Kung direct hire ka, walang middleman. Walang nagdideduct ng sahod kung direct hire. Gaya sa akin, na, may monthly akong babayaran. Wala po sa akin yun. Kasi direct hire ako na nalagay. Okay, sa mga tips na lang natin, no? So, habang nasa Saudi pa, isave na ang money for the expenses pagdating sa Canada. At least man lang, no? Kahit sabihin na natin may mga 1,000 CAD ka sa bulsa mo. If ever, no? Na para sa mga unang dating mo dito, groceries, mga initial na expenses, no? Pero normally naman sa High Life kasi, pagdating mo dito, 1 month free ka agad. 6 months kami, kung napanood nyo tong video na to, si Howden, ay 6 months naman kami kasi galing pa lang kami Alberta. Pero pag galing Pilipinas, si High Life nabibigay ng 1 month. So kung sa groceries naman, marami namang mga community dito na Pilipino na nag-o-offer din ng mga ganyan. Pero iba pa rin yung kayo ay mismo, may pambili mismo. Lalong-lalo na yung mga nagyoyosi, mga example lang natin, di ba? Eh, hindi mo naman pwedeng hanapin dito na sino ba yung mamimigay nun. Okay? So, join Filipino communities sa Canada sa ating mga Facebook. Okay? So, Filipino in Canada, marami yan. Pilcan, Obtrusio, or kung sa Manitoba ka, Nipawa community, marami po yan. Okay? So, gusto nyo, kung kayo ay content creator naman, join Pinoy Vloggers in Canada. Diyan, naka-join tayo dyan. Yan. So, join tayo dyan. Yan yung pinaka-ano natin. Join sa mga community para makapagtanong ng mga legit. Mga kababayan natin nandito na. Okay? So, green flag. Yun na yun sa atin. So, yun na guys. Nasabi na natin yung mga informasyon na gusto nating sabihin dito. No? So, nasa inyo kung makakatulong ba or may nakuha ba kayo informasyon, no? So yun yung buong breakdown natin ng Saudi to Canada journey ko bilang butcher through Lamia process. So ako mismo ginawa ko to, hindi siya madali, pero kung ako ay nakayanan ko naman na makarating dito, gusto kong kayo rin, you know? Gusto kong kayang-kaya nyo rin yan na ma-share sa inyo. Kaya yun yung aim ng channel natin, na para makapagbigay talaga ng idea sa mga kabayan na gustong mag-cross country or kahit nasa Pilipinas. Kaya may mga video tayo sa ating channel na paano makarating dito at kung ano yung mga andito na may expect ninyo. Yan yung nisi-share natin dito sa channel. Okay? So, yan nga, sinasabi nga natin, di ba? Na positive lang. Kasi posible po yan. Ako nga nakarating dito galing Saudi. So, kayo din, posible din. So, kailangan lamang ay, sabi nga natin dito, ay tamang informasyon. Tamang employer, sapat na preparasyon. So, yan. Sabi nga, lakad na may ngiti, dala ang pangarap para sa pamilya, tuloy lang ang buhay. Bear Pugs TV. So, maraming salamat sa nanonood, sa pagpapanood niyo guys. Minsan, nalulungkot man, pero laban lang, hindi sumusuko. Okay? Salamat sa panonood and see you sa next natin na video.